Lusot na sa komite sa Kamara, panukalang nagbabawal sa mga pogo sa bansa. Nibisigahan naman ng Bureau of Immigration ng umano'y bagong modus para makabalik ang foreign pogo workers. Yan ang unang balita ni Jonathan Andal. On the motion is approved. Inaprubahan na sa House Committee on Games and Amusement ang mga panukalang batas na tuluyang ipagbabawal ang mga pogo. Sabi ng PAGCOR, mayroon na lang 27 pogo na nag-ooperate pero nasa proseso na ng pagsasara. Ayon sa DOLE, 30,000 Pinoy pogo workers ang apektado niyan. May programa naman daw ang DOLE para sa kanila, gaya nitong job fair sa isang mall sa Pasay na may alok na higit 12,000 trabaho para sa mga Pinoy na dating pogo worker. 20,000 foreign pogo workers naman ang nagpa-downgrade na ng visa mula working para maging tourist visa. Ayon sa Bureau of Immigration, mahigit 10,000 sa kanila nakaalis na ng Pilipinas. Pero ang isang kongresista may nabalitaan umano na bagong modus. May bago daw na parang modus no dun sa BI. Ang tawag ay back-to-back racket. Yung mga lumalabas daw sa Pinas na pogo workers, pinababalik din kapag ayos na yung papers. May ganun po bang, totoo po ba yung ganung report? We have to consult on this, Mr. Chair. Actually, this is the first time we came across that report. Sabi ng DOLE, kinansila na nila ang nasa 36,000 AEP o Alien Employment Permit sa Pogo at kung may natira pa, itinuturing ng expired. Gusto naman maliwanagan ng isang mambabatas, kasama rin ba sa panukalang batas ng Pogo ban ang mga special class BPO na gaming companies ang kliyente? Kung nabanggit po ay ito ay emerging na type, diba? Offshore din siya, pero hindi siya parang kagaya ng mga kung paano yung Pogo talaga sa ngayon. So, kung saan po natin i-draw yung line, ano yung mababan talaga, ano yung hindi. So, I think, Mr. Chair, isa yun sa mga dapat na maging malinaw. Ngayong lusot na sa komite ang panukalang batas kontra Pogo, sunod naman itong dadalhin sa plenaryo para pagdebatehan at pagbotohan. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News.